Demakada noong kasagsagan ng bagyong Krising at hagupit ng habagat ay marami sa ating mga kababayan ang na-stuck at na-strand sa mga daan dahil sa pagbabaha ng kalsada. Tulad na lang po ng pasahero ng isang ride-hailing app na inabot ng 9 na oras ang biyahe mula sa isang mall sa Quezon City pauwi sa kanyang bahay sa Valenzuela na usually ay 1 oras lang po ang travel time. Buti na lang at na-book niyang driver ay mahaba ang pasensya at may mabuting kalooban. Dahil imbis na magalit at singilin siya ng sobra, ay kalagayan pa rin ng pasahero ang inisip ng driver na si Jason Agapito. At ngayon po ay inaabangan nga natin si Jason matapos niya tayong paunlakan na makakwentuhan para i-share ang kanyang inspiring at amazing na story sa atin. Nasaan na ba siya? Dumating na ba si Jason? Ayun, si Jason! Diba? Kamusta, Hello, Jason? Okay lang po, Welcome ma'am. to Kada Umaga. Hello po, ma'am. Maraming salamat Hello sa po, pagpunta ma'am. mo dito. Umaga po. Let's have a seat. Opo. Maganda umaga. Bati ka muna, Jason, sa mga manonood. Hello po sa inyong lahat. Magandang umaga po. At magandang umaga rin sa pamilya ko nanonood po sa bahay po namin. Taga saan ka ba, Jason? Taga Pasig po ako ngayon. Okay. Pero may bahay rin po kami sa Manila po. Okay. I-describe mo nga sa akin, Jason, yung mga pangyayari nung araw na yun. Saan mo ba siya? Sa isang mall sa Quezon City, Yes. di ba? Kung saan ikaw ay na-hire. Yes. Pinick up ko po siya sa mall po sa Quezon City. Oo, si Maxine. Yes po, si Ma'am Okay. Maxine Villar po. Oo. Then, Mga anong oras yun? mga 6 p.m. po yun ng gabi. Okay. Na sobrang lakas po ng ulan. Then pagka-pick up ko po sa kanya ng time na yun, ma'am, ang nangyari po sa amin, mall to Balintawak pa lang po, grabe na po stranded kasi ang taas na po nung baha sa kahabaan ng Balintawak. Ngayon po, kala po namin nung time na yun, okay na po kasi papasok na po kami ng NLEX. Sabi, tapos na yung, yung stranded natin, ma'am, ganyan. Sabi ko ganun. Ngayon, eto na ma'am, mabilis ka na po makakauwi. Kasi po, nag-aalala na po siya sa kalagayan ng lola at kapatid niyang babae sa bahay nila sa Valenzuela kasi yung bahay po nila, papasukin na po ng baha. Ayun. Ngayon, sabi ko, ma'am, ito na, bibilisan ko na po para po makauwi po agad kayo. Ngayon po, pagka na po namin ng NLEX, okay na po. Then malapit na po kami ng toll gate. Nag-stop po siya na magpapasok sa toll gate. Ayun po pala, doon sa exit po namin sa Paso de Blas, Valenzuela, sobrang taas na po ng baha. Then stranded na po kami doon. Lampas gulong na? Kaya sabi raw po mga kalahati na raw po ng sasakyan. Wow. Anong oras na nitong time na to? Siguro yung time na yun, ma'am, nasa 9 na. 9 p.m. na to? Yes po, na 9. Umalis kayo ng 6, 9 o'clock, nandun pa rin kayo? Yes, ma'am. Tapos hanggang mga 2 a.m. Doon pa lang konti-konti. Kasi po, yung nakaka-exit na po sila sa unang exit bago pagpasok ng toll gate. Yun po. So nag-detour na kayo dun sa exit na yun? Ganun ba yun? They waited muna bago kayo pagawin? Ganun ba yun? Naghintay po kami doon ng... Para humupa yung baha? Opo, ganun ba? umupo. Talagang kailangang hintayin yung pag-upa ng baha bago Oo. magpapasok po ulit. Ayun. So anong oras na siya nakarating ng bahay? Mga 3 a.m. na po. 3 a.m. Opo. Ano nangyari sa bahay nila? Wala naman. Ayun po, pinasok na po talaga ng baha. Wala na po siya nagawa. Then, ang nakiusap na lang daw siya na sa kapitbahay na tignan-tignan na lang po yung lola niya tsaka yung kapatid niyang babae po. Opo. Grabe no, ang tagal no, 9 hours. Yes, ma'am. Grabe talaga po.
Ano nararamdaman yung dalawa nun? I'm sure, gutom na Yes, kayo. Balita ko, imbis na binalan mo pa siya ng pagkain. Saan to? Mayroon po kasing parang street boy doon na bumili siya sa isang fast food. Then nagbenta po siya ng bawat meal sa lahat na ng stranded. Ngayon po, dinumog po siya. Ngayon tapos sabi ko doon kay Ma'am Maxine, wait lang po, may nagdudumugan doon. Baka may pagkain po doon na libre, ganyan. Pumunta po ako doon na yun pala, may bayad. Then pagbalik ko, Ma'am Maxine, may bayad po. Gusto niyo po bang kumain na po tayo, ganyan. Nagbigay po siya ng 200 pesos para sa pangkain namin dalawa. Then pagka balik ko po doon, isa na lang po yung natitira. Tapos pagkabalik ko po ng sasakyan, Ma'am Maxine, para sa inyo na lang po to. Tapos nag-aagawan pa po kami, sir, sa'yo na to. Hindi, ma'am, sa'yo po yan. Mas kailangan niyo po yan. Sabi ko, ako sanay po ako sa ganitong park kasi street boy rin po ako. Kumbaga, kaya sabi ko, kayang-kaya ko. Ngayon po, wala pa pong tubig. Sabi ko, Ma'am Maxine, yung 100 po, hanap po ako ng tubig. Punta po ako sa likod ng NLEX. Doon po ako bumili ng tubig pa. Umalis pa ulit ako, tapos So, bumili ibig po. mo sabihin, ganun kalala yung traffic na pwede kang bumaba ng sasakyan at maghanap ng pagkain at tubig dahil ganun sa hindi gumagalaw yung traffic. Yes po. Talagang lahat po ng sasakyan po, hindi na po talaga, nakapatay na po yung iba. Tapos naghihintay na talaga na ako kasi sabi po nung guard, baka abutin na po ng umaga. Then ako po, nagtiwala po ako na iwan yung sasakyan ko kay ma'am, na mukha naman rin po siya talagang mabuting tao din po. Then para rin po sa amin sa ko, kasi po gutom na po kami, uwaw na po kami. Yun po. So, ano nangyari, Jason? Di ba pag ride hailing, meron kayong kasunduan kung magkano yung singil? Yes po. Magkano dapat lang yung singil dun sa trip na yun? 707 po ang pagkakaalala ko po na singil. Okay. Tapos ginawa niya pong 15 pesos po Pagdating nyo doon sa kanila po. Oo, kasi Opo. parang Opo. binigyan ka na rin niya ng bonus. tip, no? Opo. Dahil Tapos sa... nag-thank you po ako na sabi ko, sobra pong thank you, mama. Sabi ko, hindi ko po akalain na 1.5 pa po yung bibigay niya. Sabi ko, may pandagdag na milk na rin po ako. Sabi ko, ganun. Wow. Opo. Kasi hindi ko na rin po inisip yung yung nangyayari po eh. Ang inisip ko kasi noong time na yun, ma'am, yung pagiging driver po. Kung ano po ba yung trabaho bilang driver. Yung part na po yun. Ayun. Maraming beses ka na ba naka-encounter ng ganitong klaseng problema sa pagmamaneho? Marami pong maraming mga passenger po na iba-iba po ang ugali rin po eh. Meron pong mainisin, meron pong mabait, meron pong hindi nagsasalita, yung mga ganun, iba-iba po. Then ako po nag-a-adjust po ako eh. Ang ginagawa kong pag-a-adjust kung paano, una kakausapin ko muna, tapos may passenger na ayaw nakikipag-usap, di ba po? Ang gagawin ko, magsa-sounds muna. Parang ini-enjoy ko po bawat rides ko. Pasahero. Yes po. Oo. Yan po. Sa mga panahong ito pa naman, marami tayong mga nananamantalang mga driver, lalo na kapag gipit na yung pasahero, na halimbawa nagmamadali, o ganitong sitwasyon na grabe yung traffic dahil sa baha. Bakit ikaw, Jason, hindi ka naging ganong klaseng tao sa mga pasahero mo kahit pwede ka namang mag-overcharge or mangontrata? Ang inisip ko naman po, yung sa pagdadrive ko po, di ba, bilang driver nga po, yun nga po, kung ano po yung tama na i-bike sa'yo, dapat nga 707 lang po eh. Hindi naman po niya kasalanan ng passenger na ma-stranded kami na ganun. Kumbaga po, wala pong may gusto po nun. Correct. Kumbaga, kailangan ko lang po talaga maihatid siya. Tapos, yung sobre niya po pong binayad, na-appreciate ko pa po yun, ma'am. Kasi paano pa po kung 707 lang? Di tatanggapin mo pong buo yun. Mas sumobra pa. Ibig sabihin, may blessing pa rin. Kasi nga may nahatid mo siya ng tama sa bahay po nila. Bakit mahalaga sa'yo yung maging tapat ka sa mga nagiging customer mo at saka maging honest ka sa kanila? Kailangan po yun, ma'am. Kasi po, ayun po yung talagang inaasahan din nilang maging service po nila. Na sa driver po. Tsaka ko po doon sa
yung patient ko po rin po na intindihin po kung nagkabaligtad kami ng sitwasyon, di ba po? Sana may makatapat rin akong ganun na pangyayari rin po, na tao po. Hindi ko maisip, anong ginawa niyo for 9 hours sa kotse? Ay, may kaliitan, Opo. yung sasakyan. Ano na po kami, paiga-iga. 9 Umiga na ako, hours. tapos sabi ko, ma'am, eto po, unan ng baby ko, gamitin niyo muna po. Tapos, ang nangyari po, buti na lang rin po, may charger po ako sa cellphone, yung charge sa sasakyan po. Oo. Na dalawa po yung wire ko, tag-isa po kami. Ayun. Tapos, may nangyari rin po na, ma'am, patay muna po natin, mauubusan tayo ng gas, baka hindi ka makauwi. Sabi ko, Oo. ganun. Sabi niya, okay, sure, no problem, Jason. Sabi niya. Tapos, pinapatay ko po every 15 minutes, tsaka ulit bubuksan. Pag lumamig na ulit yung sitwasyon, papatay ko ulit po, tapos bukas patay. Hanggang kahit pa paano, 1 burn na lang po. Buti, nakauwi pa po kami talaga. Oo nga, Opo. grabe. Buti nakauwi ka naman ng ligtas. Yes po, nakauwi Yung po araw ako. na yon, yung Nakauwi umagang na- yun. Umaga na po ako inumaga. Oo. Meron pa nga po nung pagtapos nun, mami. Ang galing po nung sitwasyon na yun, na araw na yun. Meron pa akong isang babae na hirap siya umuwi. Doon sa pagka-exit po. Kasi bumalik po ako eh. Pagka-exit ko sa akin, pagkababa ko kay Ma'am Maxine, Oh. meron pang isang babaeng naka-stop siya sa isang sari-sari store na sinakay ko rin siya kasi namamara na po siya. Oh. Ngayon, going to Antipolo. Ha? Bumiyahe ka pa papuntang Oh, Antipolo pero ma'am, ng umagang yun? Yes, ma'am. Kasi, kaya ako naman po siya sinakay din kasi papasig na po ako. Malagkalapit po yung, kumbaga... So, nagkaroon ka pa ng isa pang trip? Opo. Oo. Hindi ko na po siya kilala eh. Pero natid ko po siya. Anong oras na kayo nakarating? Siguro nakauwi na po ako magpa-5 na po ng umaga. Ang sipag naman ni Jason. Kung ako yun, uwi na ako, matutulog na ako. So, may nagtatanong dito, yung writer namin, anong feeling na may nagbibigay ng tips sa e-wallet hanggang ngayon? Ganun ba yun? Meron bang ganun? Yun po yun, ma'am. Pagkatulog ko na po ng mga 6 ng umaga, Oh. paggising ko, tumawag si Ma'am Maxine. Oh. Ayun, kinuwento niya na po pala sa isang apps na Okay, social media? social Okay. media po, na kinuwento niya yung pangyayari po. Oh, that's right. Then, may nangingi po nung number ko sa e-wallet Oh. na may mag-donate ng Kahit wala small- naman, hindi naman Oo, naging hindi pasahero pala. mo. Opo. Natuwa lang sa pagiging yun sa tapat kwento mo po, kay opo, Maxine. opo. Tapos, Wow. ma'am, pagka yun, sir, okay lang ba na binigay ko yung number mo? Sabi ko po, okay lang po. Sabi, ayun po, pagkababa po nun, may nagsisend na po na small amount, big amount. Sabi ko, wala. Tuwan-tuwa yung puso ko, Grabe sabi ko. ang blessing, Sabi ko, di "Gan, ba? sobrang saya. Sabi ko ganun. Tapos, shinare ko kagad sa pamilya ko, ma'am. Shinare ko sa pamilya ko, kay mama ko, sa mga kapatid ko kagad, sa partner ko, na sobra silang proud po sa nangyayari. Na kahit pasaway ako sa amin, nabibigyan ko sakit ng ulo mama ko, na naging proud sila sa akin doon sa part na yun kasi sumikat yung na ako pala yun, na hindi nila akalain na magagawa ko rin po yun. Ilang taon mo na itong ginagawa, Jason? Siguro ma'am, wala pa pong taon. Mga pa lang buwan po pa siya, lang. 8 or 9 months pa lang po ma'am. Oh. Ano mo sasabi mo, Jason, sa mga kapwa driver mo na, yun na nga, parang nag-overcharge, nangungontrata, minsan ay tumanggap ng pasahero kapag matraffic. Ang masasabi ko naman po sa mga driver po naman natin, lagi lang po habaan nila yung pasensya po nila, lalo-lalo na sa mga at gampanan nila po yung bilang isang driver po nila kasi doon po natin kinukuha yung pinamkakain natin, pinambubuhay natin sa pamilya natin. Sana yung mga rin po, yung meron nga po yun, nabanggit nyo yung mga overpriced po sila, yung may nag-overprice na ganun. Sana alisin na po nila yun sa isip na nilang maging ganun. Kasi isipin po nila kung i-overprice siya, nang lalamang sila sa tao. Huwag po ganun kasi ipapakain mo yun sa pamilya mo eh. Oo. Sana laging pares lang, safe lang po ganun. Oo. At ano naman masasabi mo kay Maxine at sa mga iba pa nating kada na natuwa sa'yo at nagbigay ng mga kontribusyon nila?
Kay Ma'am Maxine, thank you po talaga rin kay Ma'am Maxine. Kasi kung hindi rin po dahil sa kanya, wala rin po ako dito dahil sa trends niya. Then sa mga parang naging times 10 nga po yung blessing, Ma'am. Wow, Totoo lang po. amen. Pero sobrang thanks, Ma'am Maxine, kung nasa ka man. Thank you po sa inyo. More blessing pa po. Sana dumami pa po katulad niyo rin po. Aha. At makakaasa ba tayo, Jason, na sa mga darating pang buwan at taon ay magiging ganito kang katapat sa mga magiging pasahero mo? Oo naman po. Mas lalo ko pa pong magseserbisyo ng tapat para po sa kanila. Sa pag-uusahin sa trabaho po. O, ayan, mga kada, alam nyo na, pag nagbubook kayo ng ride, hanapin nyo si Jason Agapito. Yes, ma'am. Maraming salamat, Maraming Jason. salamat, God ma'am. bless you. God bless, ma'am. At sana'y laging maging ligtas ang bawat pagmamaneho Yes mo. po, tama po. At maging ganito kakatapat sa habang buhay. Yes, ma'am. God bless you and may you receive more blessings, Thanks, Jason. ma'am. Thank you very much for sharing your story. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.